Samantala, tinawag ng isang human rights lawyer na long overdue na ang pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa panayam kahapon sa Bagong Pilipinas Ngayon, sinabi ni Attorney Dino De Leon na isa ding alumnus ng The Hague Academy of International Law and Georgetown University Law Center, matagal nang dapat nangyari ang paglilitis. Sa katunayan, makakatulong aniya ito para maidepensa ng dating Pangulo ang kanyang mga naging aksyon hinggil sa paglaban kontra iligal na droga. Dito aniya ay mabubusisi kung totoo nga ba ang mga kaso ng pagpatay ng nakalipas sa administrasyon na iniuugnay sa war on drugs ay maituturing na organized at manawakan. Sinabi naman ni De Leon na hindi maituturing na kidnapping ang pag-aresto kay Duterte dahil may valid itong arrest warrant. Matatandaan naman natin na ang sinasabi dati ng nakaraang administrasyon ay kung wala ka namang tinatago, wala ka dapat ikatakot nung ini-implementa nila ang Operation Tokhang. So kung gagamitin natin ang salita nila, ito namang pagkaka-aresto o pagkakasurrender kay Rodrigo Duterte sa ICC ay dadaan lamang sa proseso. Ibig sabihin, bibigyan pa rin siya ng tsansa na mag-idepensa ang kanyang mga gawain. Ultimately, dapat ay may paglilitis na maganap at titingnan natin kung organized, widespread ang mga nangyaring patayan at yan ay haharapin ay dapat ay litisin sa International Criminal Court kasi naman wala naman ni isang kasong hinarap si Rodrigo Duterte dito sa ating bansa. So batay na rin sa complementarity principle, no? Pag yung estado ay hindi kaya or unwilling or unable to try yung perpetrator ng crimes against humanity, kailangan managot siya doon sa International Criminal Court.